gamot para sa balat, sa payat at nabubundat. May gamot sa nalulungkot, pero lagot ang napipikot. Palagi natin sinasabi na life begins at 40. Kaya nga sa mga babae, nag-uumpisa na yung menopause, 40, 45. Pero sa mga lalaki, meron din tinatawag na male menopause. Ito yung tinatawag na andropause. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga problema ng kalalakihan pagsapit ng edad na 40 pataas. At makakasama natin ang most beautiful, most lovely, most na Miss Ami Perez. Sobra namang most na yun. Baka na talagang ma-blind item ka na yan. Baka hindi na blind item. Maganda sa inyong lahat, Mang Pedro, Mang Juan. Tumuto ka na ngayon sa Kalusugan TV dahil hindi pang babae ang usapan namin ngayon ni Doc G, kundi para sa inyong mga kalalakihan. Kaya ikaw, Rolly, ikaw, Buboy, makinig kayo kay Direk. Oo, dahil ang pag-uusapan natin ay andropause. Tama. Meron pala niyan. Well, kung may Akala ko sa babae lang. Hindi, sa babae ang tawag natin menopause. Oo. Sa mga lalaki ang tawag natin andropause. Also known as midlife crisis. Pwede. 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 Medyo tinatamaan ako sa sinasabi mo. Bakit ilang 20 ka na ba? Ano na tayo sige. Huwag na natin bilangin. Kasi nakuha ko kay Direk yun sa masahista niya, yung ilang 20. Anyway, ang importanteng malaman ng mga nakikinig na hindi lahat ng lalaki ay nahihirapan sa problemang andropause. Bagamat sinasabi natin na meron tayong pagbaba ng tinatawag na hormone sa katawan, ito yung tinatawag na testosterone. Ang kagandahan sa lalaki, pagdating natin mga edad na 30, 40, 50, medyo pababae na unti-unti, pero hindi tayo nabibigyan ng pinsala niyan. Hindi kagaya sa inyong mga babae. Unfair talaga kayo, Oo, sa inyong mga babae may signal kagad na Oo nga. tumigil ang regla. Ibig sabihin niya, bumababa ng estrogen. Sa lalaki, sa amin, wala naman kaming menstruation. So, pwedeng pagdating pa namin ng 50, 60, 70, 80 hanggang 90, yung testosterone level namin ay sapat pa rin. Teka muna. Tanong ko muna, Doc. Ano ba yung testosterone na yan? Para maintindihan ni Mang Pedro. Yung testosterone, ito yung hormone ng mga kalalakihan at maraming nagagawang maganda sa katawan namin yan. Unang-una, ang testosterone binabantayan yung mga pagtaas ng mga bad cholesterol. So, may mga tao na pagdating mo ng edad na 40, 50, maaaring tumaas ang kanyang cholesterol sa dugo na may kinalaman sa pagbaba ng testosterone. Ganun pala yun. Sa pagbabalik natin, i-discuss natin ano ba ang mga nagagawa ng mababang testosterone sa ating katawan? Ano ba yung pwedeng maramdaman na isang tao? Meron dyan, kilala ako, bugnutin, mainit ang ulo. Yung mga nararamdaman din ng babae, yung nararamdaman din ng mga lalaki. Ganun pala So, yun. sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan po natin ay ano po ba ang mga senyales, mga simptomas ng mababang testosterone level sa mga kalalakihan? Dito lang sa Kalusugan TV. May gamot para sa balat, sa Andropause payat. is actually what they call now as male menopause. In men, andropause is not as discrete, it's not as definite. It's usually caused by a decrease in testosterone levels, and its symptoms can be varied. Ito po ang Kalusugan TV at mga kalalakihan. Kuya, tito, papa, abay tumutok na po kayo ngayon ay dahil ang pinag-uusapan namin ni Doc G ay andropause. Eto, Doc, tanong ko sa iyo, yung mga simptomas ba, nabanggit mo kanina, na parang yung simptomas ng menopause, halos pareho rin ng andropause. Well, halos pareho, no? Makakaramdam din ang lalaki ng hot flashes. Ibig sabihin niya, panandalian na parang umiinit ang leg mo, tenga mo, at ilang minuto lang naman yan sa isang Meron din pag-init ng ulo? Mainit ang ulo, irritable, bugnutin. Kaya nga pag nakakakita tayo ng lalaking nasa edad palagay natin 50, pataas. Pagkatapos, konting bagay, mainit ang ulo, pwede mo sinabihin, nagme-menopause na kasi yan eh. So, dinadaan natin sa biro, pero totoo pa. Totoo. Then, yung iba pang naramdaman ng kababaihan na pareho sa lalaki, yung insomnia, hirap matulog, nandyan ay nangihina,
palaging pagod ang pakiramdam. Yung pagkakaroon ng dry skin, ganun din ba yun? Dry skin, wrinkles, pagputi nga ng buhok, kasama na rin yan, no? Oo. Then yung mga nagko-complain na, bakit tumataba ako? Habang tumatanda ako, napansin ko, konti kinakain, tumataba. Dahil habang bumababa ang testosterone level, nagigain ng weight ang isang lalaki. At ang taba ng lalaki, usually nasa tiyan, nasa dibdib, no? Kaya ang risk ng heart attack o mga sakit sa puso, mas mataas kung ang taba mo ay nasa may bandang waist above. Oo. So, yan ay mga dapat bigyan ng pansin. Tumataas ang kolesterol. Nagkakaroon ng masasakit ng mga kasukasuan na pwedeng humantong sa arthritis. Yung bang lack of sex drive, yun din, senyales din yun. Actually, Marami akong kakilalang mga kalalaki, kahit matanda na, parang hindi naman sila napapagod sa ganon. eh siguro naman wala pa silang problema sa level ng testosterone. Kasi ang testosterone pag mababa, ang unang mapapansin din yan, bukod sa mga sinabi ko, ay pwede rin ng kawalan ng gana sa sex. Nawawalan ng sex drive. Walang kinalaman yung ereksyon. Kasi may mga pasyente nagpupunta sa kliniko, Dok, resetahan mo naman ako ng testosterone dahil wala na ako ereksyon. Ang testosterone, Walang kinalaman. It's more on the urge o hilig o gana sa sex. Ngayon, pag hindi natin nabigyan ng pansin to at hindi natin ma-identify na ang problema pala, testosterone na mababa, maaaring yung mga sakit na nabanggit ko ay lumala. Ano ka ba yung mga ibang mga risk factors dyan, Doc G? Well, ang risk ay ganito, no? May mga tao kasi na nagte-take ng mga testosterone level na hindi nagpatingin sa doktor. Ang nangyari, nagte-take sila ng mga tableta na testosterone tablet na hindi na nagpakonsulta sa doktor. At ang problema na ito, pag uminom ka ng testosterone tablet, pwede ka mag-stimulate ng prostate cancer. Yan ang number one Mang risk. Pedro, ganun pala yun. Bagamat sa ibang mga pasyente, maaaring makatulong yung mga testosterone replacement therapy. Tulad ng babae, may tinatawag na estrogen replacement therapy. Oo, yung estrogen. Sa mga lalaki, testosterone, pwedeng sa isang banda makatulong. Pero bago ibigay itong mga gamot na to, dapat magpatingin muna ng dugo. Tingnan yung kanyang testosterone level kung talagang mababa. Parang magpapa-general check-up, ganon. Hindi lang general check-up, specific check-up Specific, na okay. titingnan yung testosterone level. Kung ito'y napakababa, that's the only time na pwedeng bigyan ng gamot na may testosterone. Dahil tulad na sinabi ko, ang number one na panganib dyan ay magkaroon ka ng cancer ng prostate, mga kalalakihan. Pangalawa, pwedeng ang dugo ay maging malapot dahil tumataas yung tinatawag na hematocrit na nagbibigay ng senyalis na mataas yung blood volume ng isang tao. So yun ang mga delikado sa pag-inom lang ng mga testosterone tablet na hindi talaga mababa ang kanyang testosterone sa dugo. Nako, ang dami na namin kagad natutunan talaga sa'yo, Doc G. Pero yung mga nabanggit mo bang mga signs at symptoms, wala ka pa ba nun? Wala pa. Ay, malayo pa po. Sorry. Kaka-21 mo nga ba lang pala? Bata pa ako. At gusto ko na rin idagdag na may mga pasyente na pag nag-exercise lang sila, tumataas ang testosterone level. Ano ba mga klaseng exercise na kailangan nilang gawin? Yan. Kailangan yung weight-bearing exercises, yung tipong weight building, mga weightlifting, ganyan. Magbubuhat. Kailangan yung may konting buhat, mga 5 or 10 pounds, na magbubuhat sila na mabibigat ng konti. Si Direk Butcher, magbubuhatin mo? Kung kailangan, pero limited naman, hindi naman bubuhat ng mabigat. Siyempre, Oo, baka naman. kung kaya lang niya. Kasi naman, Doc G, pagka medyo marami ka ng 20, di ba? Eh, nako. Ay medyo mahirap na pagka yung kang konting ganyan at bumuhat ka ng weights, nako, baka naman likod ang mano. Ang problema nga natin, Dapat mag-ingat. baka pag yuko, hindi na makatayo eh. Oo. So, yung mga hindi masyadong mabibigat lamang. Kailangan supervised din ng physical Ng gym trainer instructor, oo. para mabigyan siya ng nararapat na timbang base sa sakit niya at sa edad niya. Nako, narinig nyo ha, wala pa daw si Doc G ng mga simptomas na yan dahil bata ka pa. Bata pa ako. Pero parang nag-hot flashes ka ngayon. Eh, sobrang init ng mga ilaw natin. Hindi lang po pala siya sanay sa showbiz. Magbabalik po ang Kalusugan TV at ang pinag-uusapan po namin ni Doc G ay Andrew Post. Diyan lamang po kayo mga kalalakihan. Mamaya na kayo mag-gel ng inyong mga buhok. Tuto kayo dito sa Kalusugan TV. Yeah. May gamot para sa Common balat, symptoms sa of bayan. andropause would be number 1, loss of sexual desire, loss of libido. In a lot of men, it's accompanied by decrease in erectile quality or decrease in erection, especially nocturnal or the erections that you have at night. There's also accompanying mood swings. You have changes in the mood. You're more irritable. You're not as pleasant as before. You can be easily agitated. It's also accompanied with poorer performance. The intellectual activity
can be affected. So your mental capacity, mental ability can be affected. There's also some loss of muscle mass. The lean body mass disappears, and you have an increase in fat. So what used to be lean muscle is now replaced by body fat. Kayo ba ay nanonood ng Kalusugan TV at usapang panglalaki ngayong Saturday, Doc G? May mga gustong magtanong na paano daw ba ang mas matipid at mas simpleng paraan para malaman ni Mang Pedro, ni Mang Juan, ni Rolly na siya ay may andropause? Well, ganito yan namin, no? Meron tayong mga simpleng paraan, no? Sa pagsagot lang ng mga tanong na ito, no? Yes or no lang ang sagot, no? Number 1, kung napansin nyo na humihina kayo, yung dati nyong kayang akitin na third floor, ngayon second floor or first floor pa lang, hirap ka ng maglakad. Pangalawa, napansin mo, yung energy level mo, mas mababa. Pangatlo, wala kang sex drive. Pang-apat, napansin mo, mas madalas kang malungkot o madaling magtampo, maramdamin. Panlima, napansin mo yung height mo ay parang bumaba yata ng mga 1 or 2 inches. Ibig sabihin yan, yung buto mo, posibleng nagkakaroon ng osteoporosis, dulot din ng kahinaan ng testosterone o pagbaba ng testosterone. Number 6, napansin mo na hindi ka masyado nag-i-enjoy sa mga dating enjoyable na bagay. Aba? Aba, yan nga. Naku, yan nga. Kung mga dati mong ginagawa, hindi ka na nag-i-enjoy. Aba, dapat... Palitan! Number 7, napansin mo, yung dati mong ginagawa mga sports event, mas hindi mo na kayang sabayan yung mga kasama mo. Number Kailangan tanggapin mo ng gurang ka na, gano'n. yun na nga yun kaya siguro naghanap ka ng mas bata siguro. Number 8, number 8, yung performance mo sa trabaho, humihina rin. Apektado rin pala yun. Number 9, posible rin na humihina rin ang ereksyon. Number 10, kakakain mo lang, tulog ka agad. Parang walang kalakas-lakas. Antokin na. Antukin. So, yan ang mga dapat nilang bantayan. Nako, Doc G, matanong kita, may nabanggit ka kanina na kailangan yung umiinom sila ng testosterone, di ba? Yung pag-inom ba nito, merong side effects? Or aside from that, meron pa ba silang pwedeng replacement para doon? Well, nabanggit ko kanina na ang testosterone level ay pwedeng magbigay ng prostate cancer. Pero hindi lang prostate, pati breast cancer sa lalaki. Ha? Kasi may breast cancer din sa lalaki. Meron din pala Meron yun. din. Bagamat 1 or 2% lang yan ng entire population. No? Then, bago naman uminom ng mga testosterone na tableta, dapat sinecheck ang liver, ang heart, ang kidneys. Importanteng ma-examine may ito dahil maka-apekto ang testosterone sa mga sakit na yan. Then, importante rin na malaman ng mga nakikinig na kung sila may allergic reaction sa pag-inom ng maski na anong gamot, kung uminom sila ng testosterone, tapos biglang nagkaroon ng allergy, pumunta agad sila sa kanilang doktor. Magpatingin ka agad. Magpatingin ka agad. Yung mga iba pa mga healthy tips natin, importante talaga yung alak, iwasan, sigarilyo, kumain ng tama. Kapubuyat. Standard yan. Oo. Standard. Maski anong sakit, yun ang standard na binibigay natin na At kailangan tamang diet, pagtulog, exercise. stress management, at marami pang iba. Ngayon, sa ating pagbabalik, umpisa na naman natin yung itanong mo kay Doc ng libre. Oo, naku, paborito yan ng buong bayan. Sa amin pong pagbabalik, ang paborito ninyong itanong mo kay Doc, libre ang sagot. Magbabalik po ang Kalusugan TV. May gamot para sa Not balalasan all sa men bayan. will have all these symptoms. You can have men that will just have mood swings. You can have men that will just have poor sexual desire, poor erectile quality. It's very difficult to pick up because, like I said earlier, it's not like in females where you have one distinct sign, which is the disappearance of the menses. In men, it's not that distinct, and the doctor has to be very open to the idea so that he can pick up that he's actually dealing with a patient with andropause and not something else. Because a lot of times doctors will say that the patient's just depressed, and if you don't look at it the entire picture, the andropause issue may not be diagnosed. Ito na po ang inaantay ninyong portion. Ang itanong mo kay Doc, libre ang sagot.
Doc, ano po ba ang sanhi ng tendonitis? Cancerous po ba ito? Ang tendonitis, from the word tendon, litid, itis, nagkaroon ng inflamasyon. Pwede nagkaroon ng inflamasyon na hindi alam kung anong dahilan. Pwede nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng infeksyon sa lugar. Pero hindi naman to mayalid tulad sa cancer. Usually, pag meron kayong tendonitis, maaaring pagpapahinga lang ay maaaring makabigay ng lunas. Yung ibang kaso naman ay maaaring kailangan operahan ng pasyente. Doc, pwede po bang maligo pagkatapos makipagtalik? Wala namang masama, no, kung kayo'y after makipagtalik ay maghugas, no. Pero usually binibigyan lang natin ng pahinga lang ng mga ilang minuto, ilang oras. Pero may iba dyan, ilang araw, ilang gabi na nagpahinga, no. Pero wala namang katotohanan na mapapasma yung ano. So wala namang katotohanan yun. But wala namang masama siguro kung magpahinga muna kayo. But to be hygienic, kailangan maghugas kayo pagkalipas ng ilang minuto. Eh naku, Doc, ayan, narinig niyo po ang kasagutan ni Doc sa lahat ng inyong mga tanong. Eto na, bago tayo magpaalam ng tuluyan. Hindi kumpleto ang aming Saturday morning kapag wala kang kwento sa amin. Alam mo, Anong baon mong kwento? Ito, Ami, true story ito. Matagal na ako nasa radyo. No? Ikaw, 8 taong ko na nasa radyo. So, nagbibigay ako ng mga payong pangkalusugan. Lahat, no? Babae, bata, matanda. Lahat ng klaseng sakit na papayo ko. So, one time, nag-lecture ako sa aking sa radyo. Nag-lecture ako tungkol sa topic natin ngayon. At nagulat ako nung dinidiscuss ko na pag ang lalaki pala, pagdating ng mga 50 pataas, pwedeng nawawalan ng gana sa sex dahil bumababa ang testosterone level. After nung i-lecture ko yan sa Himpapawid, after 1 week, may mag-asawa dumating sa clinic. Talaga? Ano sabi? Yung babae ang nagre-reklamo. Ano sabi? Sabi ng babae, Dok, tulungan mo naman kami dahil nakinig kami sa lecture mo at totoo lahat ng sinabi mo. Itong mister ko, wala nang gana, hindi na ako tinatabihan. Aba? Oh. So, ang ginawa ko, pinalabas ko muna si Mrs. Sabi ko, sige ko, sabi ko si Mr. para lalaki sa lalaki. Ang sabi ni Mr., sa totoo lang, wala akong sex drive, sa asawa ko lang. So, sa madaling salita, ang kawalan ng sex drive, hindi lang dahil sa testosterone. Pwedeng walang sex drive dahil walang sex appeal yung asawa. Ayun eh, bakit na naman ganon? Ikaw talaga, Doc G. Minsan kasi, kagaya sinabi mo, hindi naghuhugas. Ano ba? Ay, hindi, nabanggit mo. Ibig sabihin, hindi naliligo. Oo. So, kagaya yung si Lisa, ang kakilala natin. Si Chang Lisa? Tingnan mo naman ang itsura. Mukhang hindi naliligo. Hindi, malakas ang sex appeal niyan. Baka magulat ka, may dala na lang minsan boylet dito sa taping. Naku, maraming salamat po sa Sanctuario Spa, kung saan tayo nag-enjoy sa ating taping dito. Siyempre, maraming salamat Sanctuario Spa. Located po ito sa J. Bucobo sa Malate, Manila. May na-share ba ako ngayong araw sa'yo? Marami naman silang natutunan. Tingin ko, ma-apply mo naman yan sa father mo, sa Saan? kapatid. May kapatid ka bang lalaki? Oh, pero bata pa siya. Mga 2.20 pa lang siya. Kasi may isa pag nakikinig ako sa programa mo sa radyo, panay Guransky nakikinig sa'yo. Ganon? Oo. Parang gusto mo yan namang humirit, ha? Hindi. Pero, Sige, hintayin ko. pero pakishare mo yung aking lecture ngayon, yung ating share sa mga para viewers. ano? Sana share mo rin. Pero talagang wala ka pa ng mga signs na yon. Wala pa. So, active Meron ka lang pa ako ngayon. yung ganyan. Yung sinasabing yun. Saka minsan may pag-ganon-ganon. Talaga. Pero other than that, wala akong So, ibang active problema. ka ngayon. Active, mentally.